Filictions, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan 9, Ma'am Rehano. Ngayong araw na ito, samahan ako upang palawakin ang ating kaisipan tungkol sa konseptong may kinalaman sa pang-ekonomiya. Paalala, bago ang lahat, ihanda muna ang inyong papel at ballpen para sa ating gagamitin. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button ng ating Filictions TV channel. Halina at simulan natin ang ating aralin. Inaasahan ko na naunawaan at may malawak na kayong kaalaman tungkol sa nakaraang paksang tinalakay. Tara, subukin na natin! Meron akong hinandang gawain. At tinawag ko itong Complete Me. Puna ng tamang titik o letra ang patlang upang mabuo ang bawat salita. Unang salita. Tama, pag-unlad. Ikalawang salita. Mahusay, pagsulong. Saan kaya may kaugnayan ang mga salitang nabuo? Tama, magaling. Ang mga konseptong ito ay may kinalaman sa pambansang kaunlaran. Upang matamo natin ang pambansang kaunlaran, mahalaga na matalakay natin ang isa sa mga sektor na nakatutulong sa pagtatamasa ng pambansang kaunlaran. Halika at simulan na natin. Para sa unang gawain ngayong araw na ito, tinawag ko itong laro hula o 4 pics in 1 word. Suriin ang mga larawan at ibigay ang konsepto nito sa pamamagitan ng pagbuo sa halo-halong letra na nasa loob ng kahon. Handa na ba kayo? Unang larawan. Ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. Anong salita ang iyong nabuo? Nakuha mo ba ang tamang sagot? Mahusay! Ito ang paksang ating tatalakayin ngayon, ang sektor ng agrikultura. Na kung saan, mahalaga sa pagtatapos ng ating aralin ay matatalakay at mauunawaan natin ang mga sumusunod. Una, nasusuri ang bahaging ginagampanan ng agrikultura, pangingisda at paggubat sa ekonomiya at sa bansa. Ikalawa, nasusuri ang dahilan at epekto ng suliranin ng agrikultura, pangingisda at paggugubat sa bawat Pilipino. Ikatlo, nabibigyang halaga ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakatulong sa sektor ng agrikultura. Nakikita mo ba ang larawan? Suriin mong mabuti ang impormasyon mula sa larawan. Ang gawain ito ay tinawag kong, alam mo ba, impusuri. Ano ang ipinapakita ng impormasyon mula sa larawan? Tama, ang lokasyon at laki at lawak ng ating bansa. Sa iyong palagay, paano nakakaapekto ang pisikal na katangian ng ating bansa sa pamumuhay nating mga Pilipino? Magaling! Dahil sa laki at lawak ng ating lupain at bahagi ng anyong tubig na nakapalibot sa ating bansa, naging akma at angkop ang gawaing mga pang-agrikultural sa ating pamumuhay. Kaya naman, tayo ay tinaguriang isang agrikultural na bansa. Ano nga ba ang agrikultura? Ang agrikultura ay sining at agham ng pagpaparami ng pagkain. Ang sektor ng agrikultura ay tinaguriang primaryang sektor ng ating bansa. Sa iyong palagay, bakit kaya? Sapagkat ito ang nagtataguyod sa malaking bahagi ng ating ekonomiya. Dito tayo umaasa upang matugunan ang supply ng ating pangailangan at mga hilaw na kagamitan na kailangan sa industriya. Ano
Ano-ano ang bumubuo sa sektor ng agrikultura? Ano ang bahaging ginagampanan nito sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at bansa? Tunghayan natin ang mga larawan. Unang larawan, dito nagmumula ang pangunahing pananim ng ating bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya at kape. Pinagmumulan na ito ng ating pagkain tulad ng gulay at prutas. Mahusay, paghahalaman. Ikalawa, ang pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok at pato. Ito ang nakatutulong sa supply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Magaling, paghahayupan. Ikatlo, bahagi din ng gawain pang ekonomiya ay ang panguhuli ng isda, hipon, sugpo at pag-aalaga ng mga damang dagat na ginagamit sa paggawa ng gulaman. Magaling mga mag-aaral, ito ay pangingisda. Ikaapat, ito ay pinagkukunan ng plywood, tabla, troso at veneer. Kabilang dito ang mga gawain tulad ng panguhuli ng mga hayop o hunting at pagkakaingin. Ang gawaing pang-ekonomiya na ito ay paggugubat. Nakatutulong ba ang mga nabanggit natin na subsector ng ekonomiya upang umunlad ang ating ekonomiya at bansa? Tingnan nga natin, thumbs up kung nakatutulong at thumbs down kung hindi. Thumbs up. Mahusay mga mag-aaral, magpatuloy tayo ng aralin. Sang-ayon ka ba na mahalaga ang sektor ng agrikultura sa pagpapaunlad ng ekonomiya at ng bansa? Upang mapatunayan natin kung bakit mahalaga ang sektor ng agrikultura, isa-isahin natin at suriin ang kahalagahan nito. Ang mga kahalagahan ng sektor ng agrikultura. Una, ito ang pinagmumula ng pangunahing pagkain. Dahil sa pisikal na katangian ng ating bansa, tayo ay may angkop na klima at lupain para sa paghahalaman at pag-aalaga ng mga hayop. Ikalawa, pinagkukunan ng material para makalikha ng bagong produkto. Ang hilaw na material na galing sa kagubatan, sakahan, at karagatan ay pinagmumulan ng material upang makalika ng bagong produkto. Ikatlo, nagpapasok ng kita mula sa ibang bansa. Ang sektor ng agrikultura ang isa sa mga pangunahing nagpapasok ng dolyar sa bansa mula sa mga produktong iniluluwas katulad ng kopra, mais, hipon at iba pang mga produktong agrikultural at hilaw na mga material. Ikaapat, pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. Malaking bahagdan ng populasyon ay nabibilang sa sektor ng agrikultura. Karaniwan sa kanila ay mga magsasaka, mangingisda o mga nag-aalaga ng mga hayop. Ikalima, pinagkukunan ng sobrang manggagawa mula sa sektor ng agrikultura patungo sa sektor ng industriya at paglilingkod. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya na ginagamit sa agrikultura at ang patuloy na pagliit ng lupa para sa pagtataniman dahil sa paglaki ng populasyon, ang sobrang mga manggagawa ay pinakikinabangan ng sektor ng industriya at paglilingkod, batay sa laki ng demand sa mga ito. Sang-ayon ka ba na mahalaga ang bahaging ginagampanan ng sektor ng agrikultura sa ating ekonomiya at bansa? Ilan lamang ang mga natalakay natin na patunay na talagang mahalaga ang gampanin ng sektor ng agrikultura sa pagpapaunlad ng ekonomiya at ng bansa. Matapos na malaman ang kahalagahan ng agrikultura, 3 bagsak nga. Kung para sa iyo ay talagang mahalaga ito sa pagpapaunlad ng ekonomiya at ng bansa.
Mahusay. Ano ang napapansin sa iyong paligid? Sa ating likas na yaman. Bakit kaya natin ito nararanasan? Halina at tuklasin natin. Bagamat malaki ang kapakinabangang nakukuha natin sa sektor ng agrikultura, hindi maiiwasang nakararanas tayo ng hamon at suliranin sa ating sektor. Bakit kaya natin ito nararanasan? Halina at isa-isahin natin ang mga dahilan. Ilan sa mga dahilan at epekto ng suliranin sa sektor ng agrikultura ay ang mga sumusunod. Ang patuloy na paglaki ng populasyon, paglawak ng panirahan, komersyo at industriya, kaakibat pa ang land conversion ay nagpaliit ng lupang sakahan at pagkasira ng mga natural habitat ng mga hayop at halaman. Kinakailangan nitong palakas ang pagiging produktibo ng mga natitirang lupain sa agrikultura. Ang paggamit ng tradisyonal na pamamaraan ng mga magsasaka at mangingisda ay nangangailangan ng agarang solusyon tulad ng modernisasyon. Mahalaga ang paggamit sa teknolohiya upang mapataas ang produksyon ng bansa. Ang pasilidad at infrastruktura tulad ng imbakan o storage ng mga produkto at suliranin sa irigasyon, farm-to-market road ay dapat mabigyan ng atensyon ng ating pamahalaan. Dahil sa globalisasyon o malayang kalakalan, ay madaling nakakapasok ang mga dayuhang produkto na mas mura pa kaysa sa lokal na produkto na nagiging sanhi ng pagkalugi ng mga lokal na producers. Ang biglang pagdating ng bagyo at mahabang tagtuyot ay lubang nakaapekto sa ating pananim at palaisdaan, dulot ng climate change o patuloy na pagbabago ng panahon. Dahil sa mabilis na paglaki ng populasyon at pangangailangan ng tao, mabilis din ang pagkaubos ng likas na yaman. Dagdag pa dito ang problemang dulot ng polusyon na nakakasira sa likas na yaman ng bansa. Nabalitaan mo ba ang pag-aagawan sa pagitan ng Pilipinas at China? Ano ang kanilang pinag-aagawan? Marahil, nabalitaan mo na ito sa TV at social media, na kung saan may agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sa iyong palagay, may epekto ba ito sa atin? Meron. May epekto ito sa kalikasan at kabuhayan nating mga Pilipino. Sa kasalukuyang pangyayari, apektado din ba ang sektor ng agrikultura ngayong panahon ng pandemya? Oo, apektado din ng mga manggagawa ng sektor ng agrikultura. Hindi rin sila nakaligtas sa hamon na dulot ng pandemya. Sa patuloy na krisis na dulot ng pandemya, sa pagsasara ng mga negosyo, ito ay nagpababa sa demand ng mga produktong agrikultural at hilaw na materyales, na lubang nagpatamlay sa sektor ng agrikultura. May magagawa ba tayo upang mabigyang solusyon ito? Meron. Sa tamang pagkonsumo at pag-ingat ng likas na yaman, kahit sa maliit at munting pamamaraan ay makakatulong ka sa pagtaguyod at pangangalaga ng ating sektor ng agrikultura. May ginagawa ba ang ating pamahalaan o aksyon sa kasalukuyang suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura? Alamin natin ang mga patakarang ipinapatupad ng pamahalaan upang makatulong sa sektor ng agrikultura. Una, ang Land Registration Act ng 1902. Sistemang torrent sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano na kung saan pinapatala ang lahat ng lupa. Ikalawa, Public Land Act ng 1902. Pamamahagi ng lupaing pampubliko sa mga pamilya na nagbubungkal ng lupa. Ang bawat pamilya ay maaaring magmay-ari ng hindi hihigit sa 16 na ektarya ng lupain. Ikatlo,
Batas Republika bilang 1160. Nakapaloob dito ang pagtatatag sa National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA na pangunahing nangangasiwa sa pamamahagi ng mga lupain para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Ikaapat, Batas Republika bilang 1190 ng 1954. Batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at pandaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. Ikalima, Agricultural Land Reform Code na isabatas sa panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal noong 1963. Ayon sa batas na ito, ang mga nagbubungkal ng lupa ang siyang tunay nagmamay-ari nito. Ika-anim, Atas ng Pangulo bilang 2 ng 1972. Itinadhana ng kautusan na isailalim sa reforma sa lupa ang buong Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Marcos. Ikapito, Atas ng Pangulo bilang 27. Magpapalaya sa mga magsasaka sa tinikala ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamay-ari ng lupang sinasaka. Sinakop nito ang lahat ng lupa na tinatamnan ng palay at mais. Ikawalo, Batas Republika bilang 6657 ng 1988. Kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL na inaprubahan ng dating Pangulong Corazon Aquino noong 10 ng Hunyo 1988. Ipinasailalim ng batas na ito ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Mga programa at batas tungkol sa pangingisda. Una, pagtatayo ng mga daungan upang higit na mapadali ang pagpapadala sa mga huling isda sa pamilihan at tahanan. Philippine Fisheries Code of 1998 naglilimita at naglalayo ng gustong paggamit sa yamang pangisdaan ng Pilipinas. Ikatlo, Fishery Research. Mananaliksik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resource development at post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa yamang tubig. Mga programa at batas tungkol sa pagtotroso. Una, Community Livelihood Assistance Program o CLASP. Paglilipat teknolohiya o pagtuturo sa mga mamamayan ng gustong paglinang sa likas na yaman ng bansa. Ikalawa, National Integrated Protected Area System o NIPAS. Programa na ang pangunahing layunin ay maingatan at protektahan ang kagubatan. Ito ay paraan upang mailigtas ang mga hayop at mga pananim dito. Ikatlo, Sustainable Forest Management Strategy. Pamamaraan upang matakda ang permanente at sukat ng kagubatan. Ito ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliranin ng squatting, huwad at iligal na pagpapatitulo ng lupa at pagpapalit ng gamit sa lupa. Nararapat pa na bigyang tuon at pansin ng pamahalaan ang patakaran at programang ipinapatupad sa sektor ng agrikultura? Oo, mahalaga na mabigyang pansin ng pamahalaan ang mga patakarang ito upang lalong mas mapalaki at mapaunlad ang kapakinabangang nagmumula sa sektor ng agrikultura. Paano magiging makabuluhan ang pagpapatupad ng mga patakarang nabanggit sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa bansa? Tama, sa pamamagitan ng pakikiisa at pagtutulungan upang malinang at mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Sa panahon ngayong pandemya, may tulong bang natanggap ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura? Tama, may ayuda din silang natanggap. Nakatanggap din ba kayo ng ayuda? Ayon sa Bayanihan Act ay kinikilala ng pamahalaan ang sektor ng agrikultura para matiyak na may sapat na pagkain ang bansa.
Sa iyong palagay, epektibo ba ang patakaran na ipinapatupad ng pamahalaan upang mapaunlad at malinang ang sektor ng agrikultura? Thumbs up o thumbs down? Thumbs up. Mahusay. Mahalaga ba ang bahaging ginagampanan ng sektor ng agrikultura sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya? Sa paanong pamamaraan ka makakatulong sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura? Oo, sa pamamagitan ng pagtangkilik ng sariling produkto, pagtitipid, at paggamit ng tama ng likas na yaman. Upang masigit na mapalalim ang inyong kaalaman, pagtitibayin natin ang mga nabuong kaalaman mula sa aralin. Para sa gawain ito, simulan ko tapusin mo. Dugtungan ng pangungusap upang makabuo ng pangkalahatang kaisipang kaugnay sa paksang tinalakay. Talagang napakahusay ninyo. Sige nga, sabayan niyo ako na basahin ito. Napagtanto ko na ang sektor ng agrikultura ay mahalagang sektor ng pang-ekonomiya na nakakatulong sa pambansang kaunlaran. Upang mapatunayan natin kung talagang natuto kayo mula sa aralin, halina at subukan natin ang inyong kaalaman. Handa na ba kayo sa pagsasagot ng gawain? Para sa gawain 3, check o X. Ang mga pahayag ay nagpapakita ng gampanin ng sektor ng agrikultura, patakaran at programa upang mabigyang solusyon ang kasalukuyang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Lagyan ng check kung tama ang pahayag at markang X kung hindi. Unang bilang, pagbibigay ng tulong at paglilingkod tulad ng pagtatayo ng sistema ng patubig, daan, post-harvest facilities, pagpapautang at pagsasanay sa mga magsasaka. Check. Ikalawa, dahil sa restriksyon dulot ng COVID, nagkaroon ng patuloy na pagsasara ng mga restaurant or fast food chains na naging dahilan ng pagbaba ng demand sa produktong agrikultural. X. Ikatlo, sa pagdagsa ng dayuhang kalakal na mas mura pa kaysa sa lokal na produktong agrikultural ay higit na naapektuhan ang mga maliliit na magsasaka sa ating bansa. X. Ikaapat, pagpapatupad ng Bayanihan to Heal as One Act Agricultural Assistance, pagbibigay ng ayuda sa mga manggagawa na nabibilang sa sektor ng agrikultura na apektado ng pandemya. Check. Ikalima, paggamit ng modernong teknolohiya o pagtuturo sa mga mangingisda at magsasaka ng wastong paglinang sa likas na yaman ng bansa. Check. Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Mahusay! Mukhang naunawaan ninyo ang paksang ating tinalakay. Upang lalo pa nating mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura, bilang ating kasunduan, magbasa pa ng ibang impormasyon na may kaugnayan sa sektor ng agrikultura upang mas mapalawak pa ang inyong kaisipan tungkol sa paksa. Maraming salamat sa inyong panonood. Nawa ay marami kayong nakuha at natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, ako si Ma'am Rehano, ang inyong naging guro sa araw na ito. At lagi ninyong tandaan, ang responsableng mag-aaral ay isang mabuting mamamayan.